pa man naging Mrs. Pacman, isang simpleng probinsyana lang si Maria Geraldine Zamora. Sa balita bayan ng Kiamba sa Sarangani, nabuo ang pangarap na magandang buhay ni Mrs. Pacman. Samahan niyo akong silipin ang anggulo ng pinagmula ni Jinky sa mata ng kanyang mga kaanak at mga kaibigan. Dati-rati, world-class tuna lamang ay pinagmamalaki ng General Santos City sa Mindanao. Pero ngayon, sikat na sa buong mundo ang probinsyang ito dahil na rin sa kasikatan ng kailang pinagmamalaking anak, ang boxing champ na si Manny Pacquiao. Siyempre naabutan namin ang paglapag ng eroplanong sinakyan ng mag-asawang Manny at Jinky Pacquiao galing ng Maynila. Gaya ng inaasahan, sinalubong sila ng kailang fans at mga kababayan. Pero mukhang wala silang panahon para huminto at makipagkamustahan. Kinabukasan, maswerte kaming pinaunlakan ng pamilya Pacquiao para makapasok sa kanilang mansyon. Sa entrada pa lang, namangha na kami sa ganda ng kanilang tahanan. Parang feeling ko nakakasawa yun. Victorian kasi ito. Mediterranean. Classic Mediterranean. Kung sa bahay nila sa Laguna, walang kahit anong boxing paraphernalia, dito sa bahay na ito, nakadisplay ang halos lahat ng mga memorabilia ng mga naging laban ni Pacman. Ito talagang naalala ko pa ito eh. Ibang-iba yung tsura pa ni Mari. Batang-bata pa siya. Mga bata pa. Oo. Pero laking gulat namin ang sabihin ni Jinky na nakatakda ng ipag-iba ang mansyong ito ngayong Agosto. Balak daw nila itong palitan ng isa pang mas modernong mansyon. Hindi pa man kami natatapos sa aming home tour, biglang nag-aya itong si Jinky sa isa pa nilang mansyon. So yung mga anak na mahilig talaga sa swimming. Yes. Mahilig mag-swimming sila. Oo. So pero hindi ngayon lady Pero sana dahil may makapunta kayo pasok. dun sa mansion ko, yung sa aking isang bahay. Kasi pag i-renovate ko to, dun kami lilipat. Ngayon po ay pupunta tayo sa aming isang bahay. Yung tinatawag naming mansion 2. Pagdating sa aming destinasyon, ito ang sumalubong sa amin. Jinky, napawaw ako. Napawaw ako. Ibang-iba siya. Mas maganda. Para siyang American or parang Miami. Parang gano'n. Mga balkano. Kasi mas malaki nga siya. So, maganda. Jinky, ang ganda ng bathtub mo. Yes, oo. Sa tansya ko, hindi hamak na mas malaki ito kumpara sa Mansion 1. Tinatayang 5,000 square meters ang kabuang laki ng mansyong ito at nagkakahalaga ng hindi bababa sa 50 milyong piso. Ang marangyang buhay na tinatamasa ngayon ng pamilya Pacquiao, malayong malayo raw sa kinagis ng buhay nitong si Jinky. Pangatlo sa 5 magkakapatid, sa Kiamba, Sarangani sa nanirahan at lumaki. Hindi naman po talaga na mahirap. Yan sa middle class kami. Nakapag-aral sila sa private school. Magnegosyo-negosyo din ako. Tapos may mga pambot ako doon pang mangingisda, ganyan. Tapos may lupa din kami. Yung kopra. Pero kung merong lubos na nakakilala kay Jinky, sak ito ay ang kakambal niyang si Janet Zamora. Maswerte kami dahil sa kauna-unahang pagkakataon, ngayon lang pumayag si Janet na magpa-interview sa harap ng kamera. Ako po si Jinky. Ako si Janet. Identical twins ang magkapatid kaya marami ang nalilito kung sino nga ba si Jinky at sino nga ba si Janet. So, ugali naman, mas ako mas prangka, tsaka mahiyain siya. Parang sanay na siya. Sanay na sa...
Tila nakatakda na nga ang kasikatan sa dugo ng magkapatid. Noon pa man, sikat na sila sa kanilang paaralan, palagi raw silang nananalo sa mga beauty contest. Kami yung parang binuvote ng mga kaklase namin na halimbawa pag may mga search, ganyan, pag may mga beauty pageant sa school, so kailangan, hindi talaga. Siya lagi sumasali, ako hindi. Oo, nasasali talaga yung names namin. At kahit ngayong Mrs. Pacman na siya, ayaw pa rin mawalay ni Jinky kay Janet. Enjoy lang kami, magkasama kami lagi. Hindi nga pwede, parang pag wala siya, parang namimiss kaagad namin yung isa't isa. Lahat ng mga pangangailangan namin, binibigay niya. Yun. Siyempre, mahal na mahal kasi pagkapamilya mo, yung unconditional love, parang walang Bakit po kayo naiiyak? Umpisa man ka. Wala, basta yung pagka, siyempre pamilya, at the end of the day, pamilya mo rin naman yung makakasama mo. Kahit na anong mangyari sa buhay mo. Yun, sila lang yung malalapitan mo, kumbaga. Wala nang iba. Although you have friends, you have everything, pero hindi naman sa material na bagay or sa may pera ka, kaya mo na ang lahat, di ba? Kahit na may problema ka. Ganun pa rin siya. Siguro naging emotional lang kasi minsan pag may pinagdadaanan, sila yung nakakaalam lahat. Sila yung nag-a-advise sa akin, sila yung minsan kailangan, sinasabi nila na kailangan walang iwanan, gano'n, di natin kailangan iwan. Kasi, syempre, alam naman natin pagka may problema, kailangan talaga may masasandalan. So, sila yung nandyan sa akin. May sekreto pa kaming nalaman tungkol kay Jinky na ibinuko sa amin ng kanyang best friend at high school classmate na si Christine Marcelo. Hindi daw si Manny Pacquiao ang unang naging boyfriend ni Jinky. Yan lang natawa nga siya yung dinala ko yan. Since high school hanggang college kami. Yun ang niya, si Ruel. Kasi maraming naliligaw talaga sa kanya. Si Christine daw ang palaging chaperone ni Jinky sa tuwing magde-date ito noon. Strict yung parents niya. Kahit nung mga dalaga na sila, may mga work na, strict talaga. Pagtungtong ng kolehiyo, kumuha ng kursong business management si Jinky sa University of Mindanao. Pero sa kasamaang palad, hindi niya natapos ang kanyang pag-aaral. Para makatulong sa pamilya, nagtrabaho sa Fitmart Mall sa Jensen si Jinky bilang isang beauty consultant para sa isang kilalang beauty product. Madiskarte raw sa pagbebenta si Jinky, kaya naman palaging umaabot sa kota. Actually, magaling siya mag-seal-stock ng kanyang produkto, ganun. Kasi basta friendly talaga siya. Pag may customer, nilalapitan niya at saka i-offer yung kanyang mga produkto. Nagsisimula pa lang noon sa larangan ng boxing itong si Manny. At ang naging tulay sa kanilang pagmamahalan, si Reynaldo Hamora, suhi ni Jinky at alali noon ni Manny sa boxing. Bumalik kami sa Fitmart. Hinamo namin si Jinky na magkain sa labas. Ayaw ni Jinky. Sabi ko na, sama ka na lang kasi nandito man ako, wala mang problema. Total, kakain naman tayo. Malapit na ikasal noon si Manny sa kanyang dating kasintahan, pero iba raw ang naging tama niya kay Jinky. Kaya nagpasya ang pambansang kamao na iwan ang kasintahan para maligawan ng gusto si Jinky. Sino mag-aakalang ang pagkikita nila sa mall ang sa palang simula ng katuparan ng mga pangarap ni Jinky. Ano sa pwedeng gawin ni Manny para sabihin kayo na talaga? Magkaroon uli siya ng anak sa iba. Parang ganun. Kasi dati, di ba, nachismita may anak siya sa iba. Don't go away, magbabalik ang Anggulo.